May isang pangyayari sa Strait of Hormuz na biglang nag-iba ng laro at ang tama nito hindi lang sa Iran kundi pati sa China. Donald Trump has announced US Marines have taken custody of a ship which attempted to breach the US naval blockade. Today, an Iranian-flagged cargo ship named Tushka and weighing almost as much as an aircraft carrier tried to get past our naval blockade, and it did not go well for them. Matagal nang paniniwala ng China na kahit may tensyon, kayang kontrolin ng Iran ng strait na tuloy-tuloy pa rin ang supply route. Parang isang sistema na hindi basta masisira. Pero isang operasyon ng United States Navy ang sumira sa assumption na yun. Noong April 19, may isang cargo ship na galing China papuntang Iran ang hinarang. At hindi lang pinatigil, kinuha ang buong barko pati crew at kapitan. Sa gitna ng dagat narinig ang babala, "Motor vessel, vacate your engine room or we will disable your ship." Hindi ito simpleng warning. Ito ay malinaw na ultimatum. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang barkong ito, ang MV Tushka, nagmula sa Zhuhai sa southern China at tinatahak ang mahigit 6,000 kilometer na ruta papunta sa Bandar Abbas. Ayon sa United States Central Command, 6 na oras silang nagbigay ng babala. Pero tumanggi ang barko na huminto. Kaya ginawa ng USS Spruance ang susunod na hakbang. Pinaputukan ng engine room para mapahinto ito. Pagkatapos mula sa USS Tripoli, bumaba ang ika-31 Marine Expeditionary Unit gamit ang helicopters. Diretsong sinakop ang barko. At dito lumabas ang pinakamabigat na detalye. Hindi ito simpleng oil tanker. Hindi rin pagkain ng laman. Ayon sa The Wall Street Journal at The Washington Post, ang kargamento ay mga chemical materials na posibleng ginagamit sa paggawa ng ballistic missiles. Hindi ito diretsong inamin ng China, hindi rin tinanggap ng Iran. Pero sa isang operasyon, parang nabuksan ang isang lihim na ruta. Isang network na matagal nang gumagalaw sa likod ng eksena. Para sa China, hindi lang ito tungkol sa isang barko na nawala. Ito ay malinaw na mensahe. Kahit gaano kalayo ang ruta, mula China hanggang Middle East, kayang kontrolin ng US ang daloy. At para sa Iran, mas lumiliit ang galaw nila. Dahil kahit ang supply lines na inaasahan nila, isa-isa nang napuputol. Sa kabuuan, hindi lang ito isang raid, ito ay turning point. Isang pangyayari na nagpakita na ang kontrol sa Hormuz hindi na hawak ng isang bansa lang. At sa susunod na mga araw, posibleng mas lumala pa ang epekto nito. Hindi lang sa Iran at China kundi sa buong mundo. Hindi lang pala iisang barko ang involved. Ayon sa mga ulat, may iba pang barko mula sa parehong network na dati nang naghatid ng humigit kumulang 1,000 tons ng missile-related materials mula China papunta sa Iran noong nakaraang taon. Kaya ang tanong ngayon, ano nga ba talaga ang laman ng MV Tushka? Sa ngayon, wala pang official cargo manifest na inilalabas ang United States Central Command. Pero ayon sa mga eksperto, hindi basta-basta ang risk na ginawa ng barko na ito. Kung pinili nilang dumaan sa harang, malamang may dala itong mahalagang bagay. Ilan sa mga posibleng laman na binabanggit, sodium perchlorate, electronic components, at metal pipes. Sa simpleng salita, mga materyales na pwedeng gamitin sa paggawa ng missiles o explosives. At parang kinumpirma pa ito ng pahayag ni Donald Trump. Ayon sa kanya, "We stopped a ship yesterday that had some things on it, maybe a gift from China." Hindi man niya diretsong sinabi kung ano ang laman, pero malinaw ang ipinapahiwatig na may seryosong kargamento ang barko. At kung mapatunayan ng US analysis na totoo ito, malaki ang magiging epekto, hindi lang sa Iran kundi pati sa China. Dahil sa isang iglap na ilagay sa alanganin ang Xi Jinping, para bang sinasabi na may nilabag na kasunduan o tiwala at mas lalong naging sensitive ang sitwasyon dahil hindi ito sinabi sa saradong usapan, kundi sa harap ng media. Isang pampublikong pagdiin. Hindi naman nagpahuli ang China sa reaksyon. Agad na sumagot ang kanilang foreign ministry. Ayon sa kanila, wala silang kinalaman sa barko. Hindi raw ito Chinese-flagged vessel at tinawag nilang speculation ang mga akusasyon. Pero interesting ang isang detalye. Ayon sa Anadolu Agency, nagpahayag din ng China ng concern sa ginawa ng US. Ibig sabihin, dalawang mensahe ang sabay nilang ipinadala. Una, hindi kami involved. Pangalawa, hindi kami komportable sa ginawa ninyo. At doon lalong lumalalim ang tensyon. Kung wala silang kinalaman, bakit may concern? At kung may concern, ano ang koneksyon?
Sa puntong ito hindi pa tapos ang kwento, pero malinaw. Ang isang barko na ito ay nagbukas ng mas malaking usapin na maaring magbago ng relasyon ng mga pinakamalalakas na bansa sa mundo. Ngayon, nasa mahirap na posisyon ng China. Sa isang panig sinabi ni Xi Jinping kay Mohammed bin Salman na ang Hormuz ay dapat manatiling bukas bilang international waterway. Ibig sabihin parang hindi nila sinusuportahan ang kontrol ng Iran sa strait. Pero sa kabilang dako, may barkong konektado sa China na nahuling may dalang posibleng missile materials papuntang Iran. Dalawang posisyon na hindi nagtutugma. Sinasabi nilang buksan ng strait. Pero mukhang tumutulong din sa supply ng armas habang sarado ito. At ngayon limitado ang galaw ng Beijing. Kung itatanggi nila, ginagawa na nila ngayon. Pero kung lumabas ang matibay na ebidensya, masisira ang credibility nila. Kung aamin naman sila, mas lalakas ang leverage ng Donald Trump at posibleng tamaan ng sanctions ang mga Chinese companies. Sa madaling salita, hindi lang Iran ang naiipit, pati China, unti-unting napapasok sa mas komplikadong sitwasyon. Ang ginagawa ngayon ng United States ay hindi basta military move lang, isa itong strategy. Hindi nila agad inilalabas lahat ng impormasyon. Posibleng ilalabas nila ang resulta ng cargo analysis sa tamang timing para gamitin bilang leverage sa usapan nila sa China. Kaya nung sinabi ni Donald Trump na ganito ang galaw ng war, ang ibig din niyang sabihin, ganito rin ang galaw ng trade at negotiation, pressure, mula sa iba't ibang direksyon. Samantala tinawag ng Iran ang operasyon bilang piracy at nagbanta ng retaliation. Pero kung titingnan ang sitwasyon, unti-unting humihina ang kakayahan nilang gumanti. Napapalibutan sila ng 3 carrier strike groups. Hindi nila kontrolado ang Strait of Hormuz at halos zero ang oil exports nila. Ibig sabihin habang tumatagal, lalong lumiliit ang options nila. Sa katunayan, sinubukan ng sarili nilang barko na lampasan ng harang pero nabigo, 6 na oras na babala ang ibinigay. Hindi sila tumigil at nauwi ito sa pagputok sa engine room. Isang malinaw na senyales kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Ngayon kung mapapatunayan na ang barko ay may dalang missile-related materials, malaki ang tama nito sa military capability ng Iran. Ang mga missiles tulad ng Shahab at Imad ay may abot mula Riyadh hanggang Tel Aviv. Pero kung mawawala ang supply ng mga critical materials tulad ng sodium perchlorate, mapipilitan silang ihinto ang production. At hindi lang iyon ang problema, mas malalim pa ang epekto sa intelligence. Sa simpleng pag-scan ng cargo, makukuha ng US ang buong picture ng supply network ng Iran. Sino ang suppliers? Paano gumagalaw ang bayad? Anong structure ng mga shell companies? Sa madaling salita, hindi lang nila pinigilan ang isang shipment. Parang nabuksan nila ang buong sistema. Ayun pa kay Nikki Haley, ang barko ay konektado umano sa pagpapadala ng chemical materials para sa missiles. At para sa kanya ito ay senyales na tumutulong ang China sa pagpapatibay ng Iran. Kapag nasira ang logistics network na ito, hindi ito basta-basta mabubuo ulit, aabutin ng buwan. At kahit mabuo man bawat galaw ay masusubaybayan na. At ang epekto nito, hindi lang sa Middle East nararamdaman. Umaabot ito sa global balance of power. Sa isang barko pa lang nagbabago na ang kalkulasyon ng mga bansa sa 3 kontinente. Ito na ang mas malalim na bahagi ng laban. Hindi lang military, kundi geostrategic na laro kung saan bawat galaw may domino effect sa buong mundo. Ang ginawa ng United States sa Strait of Hormuz ay hindi lang simpleng operasyon. Ito ay pagpapakita ng mas malawak na kontrol sa dagat. Mula Indo-Pacific hanggang Middle East, parang ipinapakita ng US na kaya nilang abutin ng kahit anong ruta. At ang mensahe nito sa China ay malinaw. Kung kaya nilang pigilan ang barko sa Hormuz, kaya rin nila itong gawin sa Taiwan Strait o sa South China Sea. Hindi lang Iran ng target, pati ang global supply routes ng China. Ang linya mula Zhuhai papuntang Bandar Abbas ay napatunayang abot ng US. At kung may precedent na, pwede itong maulit sa ibang critical choke points tulad ng Scarborough Shoal, Bashi Channel at Strait of Malacca. Sa madaling salita, pinapakita ng US Navy na kaya nilang pigilan ang kahit anong barko, kahit saan, kung gugustuhin nila. At sa pagkakataong ito, walang nagawa ang China para pigilan iyon. Kung maputol ang daloy ng murang langis na binibili ng China mula sa Iran, direktang tatamaan ang energy security ng Beijing. At hindi lang iyon, may epekto rin ito sa mas malaking plano ng China, ang pagpapalawak ng paggamit ng yuan sa global trade. Dahil kung hindi nila kayang protektahan ang sarili nilang trade routes, mahihirapan silang kumbinsihin ng mundo na gamitin ang currency nila.
Habang tumitibay ang dominance ng US dollar, humihina naman ang posisyon ng yuan bilang alternatibo. Samantala, ang tinatawag na axis ng Russia, China at Iran mukhang hindi kasing solid ng inaakala. Oo, sinusuportahan ng Russia ang Iran. Si Sergey Lavrov ay tumutuligsa sa US blockade at ipinagtatanggol ang nuclear rights ng Iran. Pero sa kabilang banda, may ibang mensahe rin siyang ibinigay. Ayon kay Sergey Lavrov, handa ang Russia na magbigay ng energy sa mga bansang maaapektuhan ng krisis. Ibig sabihin, handa silang punan ng oil market na nawala sa Iran. Sa simpleng salita, habang sinusuportahan nila ang Iran sa salita, nakikinabang naman sila sa pagkawala nito sa merkado. At doon mo makikita ang realidad. Hindi ito solid na alliance. Ito ay partnership na may kanya-kanyang interes. At ang pagkuha sa isang barko ay sapat na para ipakita ang mga bitak sa pagitan ng mga bansang ito. Unti-unti nang napuputol ang support system ng Iran. Ang Russia, kahit sinasabing kakampi, mas nakikinabang pa sa paghina ng Iran dahil sila ang pumupuno sa nawawalang oil supply. Samantala ang China, mas pinapahalagahan ang seguridad ng sarili nilang mga barko kaysa sa aktwal na depensa ng Iran. Ibig sabihin, yung tinatawag na axis ng tatlong bansang ito, hindi na kasing tibay ng iniisip ng marami. At malinaw, alam ito ng United States at ginagamit nila. Samantala, may mga bansang tila nakikinabang sa nangyayari. Para sa Saudi Arabia at United Arab Emirates, ang paghina ng missile capability ng Iran ay direktang dagdag seguridad. Ang mga lungsod tulad ng Riyadh at Abu Dhabi na dati nasa abot ng Shahab at Imad missiles, ngayon ay mas nagiging ligtas. Ganon din para sa Israel, lalo na sa Tel Aviv. Bawat paghina ng missile program ng Iran, mas lumalaki ang strategic advantage ng Israel. At higit pa rito nakikita ng Gulf states na ang suporta ng US ay hindi lang salita, kundi konkretong aksyon. Pinipigilan ng mga barko, kinukuha ang cargo, sinisira ang supply chains. Pero hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang laban. Dahil kahit humihina ang Iran sa conventional na paraan, pwede pa rin itong gumamit ng asymmetric strategy. Mga grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon, mga milisya sa Iraq at ang Houthis sa Yemen, pwede silang gumanti sa hindi inaasahang paraan. At dito nagiging delikado ang sitwasyon. Dahil ang ganitong uri ng laban, hindi natatapos sa simpleng panalo o talo. Habang nangyayari ito, nasusubok din ang international law. Ipinapaliwanag ng US ang kanilang ginawa bilang bahagi ng freedom of navigation at pagpapatupad ng sanctions. Sa kanilang pananaw, legal ang paghinto at pagkuha sa barko dahil sakop ito ng harang. Pero para sa Iran, isa itong malinaw na piracy sa open seas at nagbabanta sila ng retaliation. Ang problema, may mga international rules tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea na ginagawang komplikado ang ganitong aksyon. Parehong pumirma ang US at Iran pero hindi nila ito tuluyang na-ratify. Kaya nasa gray area ang legalidad. Samantala inaasahan ko kontra ang China sa ganitong hakbang sa United Nations o sa ibang international forums. Pero nahihirapan din sila dahil kung kokontra sila pinoprotektahan nila ang Iran. Pero kung susuportahan naman nila ang bukas na daanan sa dagat, pinoprotektahan nila ang sarili nilang mga barko. Dalawang posisyon na hindi magkasundo. At habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa nakuhang cargo sa US laboratories, posibleng mas lumaki pa ang epekto nito. Kapag napatunayang may koneksyon sa missile materials, pwedeng magresulta ito sa mas malawak na sanctions. Mga kumpanyang konektado sa China ang pwedeng targetin. At dito bubukas ang panibagong front, hindi lang sa military, kundi sa trade war ng US at China. Kasabay nito, mas lalo pang mabubunyag ang buong supply network ng Iran. At kapag nangyari iyon, hindi lang isang shipment ang nawala, kundi buong sistema ang malalantad. Ang mas malaking tanong ngayon, hindi lang kung ano ang laman ng barko, kundi kung ano ang nabunyag dahil dito. Aling mga bansa ang ginagamit bilang middleman? Aling mga kumpanya ang front lang? Anong mga ports ang ginagamit sa lihim na galaw? Kapag nasagot ang mga tanong na yan, hindi lang isang shipment ang maaapektuhan, kundi buong sistema ng supply. At ito ang mas mabigat na epekto sa negotiations. Habang may usapan sa Islamabad, parang may bagong baraha ang United States. Nahuli nila ang isang lihim habang may usapan. Dito nagsisimulang mabasag ang tiwala. At sa ganitong sitwasyon kapag nawala ang tiwala, halos imposible ang tunay na kasunduan. Ayon kay Donald Trump, malabo na raw ma-extend pa ang ceasefire.
Si JD Vance ay papunta na sa Islamabad pero hanggang ngayon hindi pa rin sigurado kung sasali ba ang Iran sa talks at kahit pa magkaroon ng deal may isang bagay na hindi na mawawala. Alam na ng US kung ano ang ginagawa ng Iran sa likod ng ceasefire at ang kaalamang iyon mananatili sa kanila. Ibig sabihin, mas lumakas na ang bargaining power ng US at hindi na ito basta mawawala kahit matapos ang negosasyon. Ngayon may isa pang mahalagang tanong. Kung ganito kalakas ang galaw ng US, bakit hindi agad gumanti ang China? Bakit parang limitado ang reaksyon nila? Para maintindihan ito, ang pinakaugat ng concern ng China ay energy. Ang Strait of Hormuz ay parang lifeline ng ekonomiya nila. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil supply na nagpapatakbo sa kanilang industriya. Tinatayang nasa pagitan ng 35% hanggang 50% ang kabuuang crude oil ng China ay dumadaan sa strait na ito. At kung iisipin mo, hindi lang ito simpleng numero. China ang pinakamalaking customer ng Hormuz. Umabot sila sa halos 37.7% ng kabuuang oil na dumadaan dito. Malayo sa ibang bansa tulad ng India at Japan. Pero hindi lang langis ang nakataya dito. Kasama rin ang malalaking investments at long-term strategy ng China sa Middle East. Mga bansang tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Kuwait. Hindi lang oil suppliers para sa China. Sila ay partners sa negosyo, sa infrastructure at sa future expansion ng kanilang economy. Kaya kapag gumalaw ang Hormuz, hindi lang supply ang naapektuhan, pati buong plano ng China sa rehiyon nanginginig. Kung titignan ang numbers, mas lalong lumilinaw kung bakit sobrang sensitibo ang sitwasyon para sa China. Halos 42% ng crude oil imports nila ay direktang nanggagaling sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at Kuwait. Hindi ito maliit na bahagi. Ito ang nagpapagalaw sa buong industrial machine ng China. Sa UAE pa lang, lumampas na sa $90 billion ang trade volume nila. At hindi lang ito simpleng bentahan ng langis. May malalalim na investments ang China sa rehiyon. Sa ports, automation systems at pati telecommunications infrastructure. Halimbawa, sa Khalifa Port, may malaking terminal investment ang isang Chinese company. Sa Saudi Arabia naman, may tech partnership sila sa NEOM, isang futuristic city project na simbolo ng long-term plans ng bansa. Sa Iraq, may mga Chinese companies na direktang involved sa oil fields. Kapag pinagsama-sama mo lahat ng ito, umaabot ito sa hundreds of billions of dollars na investment. Kaya bawat missile na pinapakawala ng Iran sa Gulf, hindi lang regional issue. Direkta itong tumatama sa bulsa ng China. Dito nang gagaling ang tunay na frustration ng Beijing. Habang sarado ang Strait of Hormuz, patuloy na tumataas ang pressure sa ekonomiya nila. Sa ngayon medyo may buffer pa ang China. May hawak silang strategic oil reserve na nasa 1.39 billion barrels na kayang tumagal ng humigit kumulang 120 days. Bukod pa dito may mga tanker sa dagat na nagsisilbing floating storage para maprotektahan ang local market. Pinagbawalan pa nila ang export ng refined fuel. Kaya sa short term, kaya pa nilang i-manage ang sitwasyon. Pero hindi ito pang matagalan. Paglampas ng 3 buwan, unti-unting mauubos ang buffer. At doon magsisimula ang totoong problema. Posibleng umakyat ang presyo ng langis sa pagitan ng $100 hanggang $150. Kapag nangyari iyon, susunod ang inflation. Tataas ang gastos sa logistics, posibleng magdoble. At ang export-driven economy ng China biglang magpepreno. Maaring kulangin ang fuel ng mga factory. Tataas ang container cost at ang global supply chains pwedeng magsimulang mabasag isa-isa. Sa madaling salita, hindi lang Iran ang nasa pressure. Kapag nagpatuloy ito pati China, mapipilitang gumawa ng mahihirap na desisyon. Sa loob ng Shandong, may daan-daang maliliit na refinery, mga independent na planta na umaasa sa murang langis mula sa Iran. Ito ang tinatawag na teapot refineries. Hindi sila malalaking kumpanya pero sila ang bumubuo ng halos 1/4 ng total refining capacity ng China. Ibig sabihin, malaki ang papel nila sa energy system. Ngayon isipin mo, kapag tumigil ang daloy ng murang Iranian oil, mapipilitan silang bumili sa global market na mas mahal. At kapag nangyari iyon, ang profit nila babagsak hanggang maging negative. Kapag tuluyang nalugi ang mga refinery na ito, hindi lang energy crisis ang haharapin ng China, kundi pati employment crisis dahil libo-libong trabaho ang nakataya at hindi dito nagtatapos ang problema. Ang ekonomiya ng China bago pa man ito ay bumagal na. Bumaba na sa ilalim ng 5% ang GDP growth. Kung tamaan pa ito ng energy shock, mas lalo pa itong babagsak.
Kaya ang panawagan ng Beijing para sa ceasefire at dialogue, hindi ito dahil gusto lang nila ng kapayapaan. Ito ay dahil sa takot sa paparating na economic crisis. Sa totoo lang, hindi nila sinusubukang iligtas ang Iran. Ang pinoprotektahan nila, sarili nilang ekonomiya. At kung darating sa puntong kailangan pumili, malinaw kung alin ang pipiliin nila. Ngayon habang sarado ang Strait of Hormuz, naghahanap ang China ng ibang paraan para makakuha ng supply. Unang opsyon, pipelines mula sa Saudi Arabia at United Arab Emirates. Halimbawa, ang Petrolin pipeline ng Saudi papuntang Red Sea ay na-expand na sa capacity na 7 million barrels per day. Samantala, ang pipeline ng UAE papuntang Fujairah ay may capacity na nasa 1.5 hanggang 1.8 million barrels. Malaking tulong ito, pero hindi sapat para palitan ang buong supply mula Hormuz. At may problema pa, ang Red Sea route ay nasa ilalim ng banta ng Houthis. Pangalawang opsyon, pipelines mula sa Kazakhstan at Turkmenistan, pero limitado ang capacity nito at hindi ito pwedeng palakihin agad-agad. Aabutin ng taon ang infrastructure expansion. Pangatlong opsyon, mag-import ng langis mula sa malalayong bansa tulad ng Nigeria, Angola at Brazil. Pero dito papasok ang bagong problema. Mas mahaba ang biyahe, mas mahal ang gastos, at hindi kayang tapatan ang volume na galing sa Hormuz. Sa kabuuan, may mga alternative ang China, pero lahat ito may limitasyon. At habang tumatagal ang krisis, mas lumilinaw ang realidad. Walang madaling kapalit ang Hormuz. At kung hindi ito magbubukas, hindi lang Iran ang mahihirapan, pati China. Unti-unting mauubusan ng options. Kapag hindi dumaan sa Strait of Hormuz ang isang tanker at dumaan sa Cape of Good Hope, madadagdagan ang biyahe ng humigit kumulang 15 hanggang 20 days. Hindi ito simpleng delay lang. Isa itong logistical nightmare. Mas matagal sa dagat, mas mahal ang fuel, mas mabagal ang supply. At habang tumatagal ang biyahe, mas lalong tumataas ang pressure sa buong supply chain. Isa pang option ng China ay LNG substitution. Pero may problema rin dito. Ang Qatar, isa sa pinakamalaking LNG exporter sa mundo, ay dumadaan din sa Hormuz. At dahil sa krisis, apektado rin ang daloy nito. O pwedeng kumuha ng LNG mula sa Australia at United States. Pero dito papasok ang komplikasyon. Kung bibili ang China ng LNG mula sa US, parang kinokontra nila ang alignment nila sa Iran. Isang bansang kasalukuyang kalaban ng US. Ibig sabihin bawat energy option may kasamang political at diplomatic na kapalit. Habang sinusubukan ng China na ayusin ang energy supply nila, mas lalo silang naiipit sa sarili nilang geopolitical contradictions. At habang nangyayari ang lahat ng ito, ang MV Tuska ay nasa kamay na ng US. Sinusuri ang bawat container at ang makukuhang ebidensya mula dito, hindi lang temporary advantage, permanent leverage ito para sa US laban sa Iran at China. Dahil ang nahuli dito hindi lang isang barko, kundi isang sistema. Isang supply network na tumatakbo na ng halos 40 years ay nabuksan. Kasabay nito, bumagsak ang strategy ng Iran sa ceasefire. Humina ang ugnayan ng Russia, China at Iran. At muling napatunayan ang lawak ng kapangyarihan ng United States sa dagat mula Hormuz hanggang South China Sea, hanggang Red Sea, hanggang Taiwan Strait. Isang malinaw na mensahe. Kaya nilang pigilan ang kahit anong barko, kahit saan. At sa pagkakataong ito, walang nagawa ang China para pigilan iyon. Parang sinasabi ni Donald Trump kay Xi Jinping, nahuli kita, huwag mo nang subukan ulit. At ang mas malalim na ibig sabihin nito, hindi lang tungkol sa war, kundi tungkol sa kung paano gumagana ang global order at kung sino ang may kontrol dito. Ngayon mas mabigat na tanong ang natitira, paano tutugon ang China? Kayang buuin ulit ng Iran ang supply network nila? At kapag lumabas na ang buong resulta ng cargo analysis, ano pa ang mabubunyag? Kung diretso ang sagot, hindi pa ito point of no return. Pero malinaw, mas tumataas ang tensyon at mas nagiging delikado ang relasyon ng United States at China. Ganito kasi yan. Ang pagkuha sa MV Tuska ay hindi lang simpleng maritime incident. Isa itong signal. Pinapakita ng US na kaya nilang kontrolin ang critical trade routes kahit pa may kinalaman ito sa China. Pero kahit ganito kabigat ang galaw, hindi pa ito total breakdown ng relasyon. Bakit? Dahil parehong may limitasyon ang dalawang bansa. Malakas ang United States pero may kapalit na gastos. Ang China naman galit pero limitado rin dahil sa trade at energy. Kaya ang nangyayari ngayon, hindi break kundi pressure phase. Parang chess game. Ang US ginagamit ang sitwasyon para palakasin ang posisyon sa negotiation.
Ang China tinatanggap ang epekto habang naghahanap ng paraan para hindi mawalan ng pangmatagalang bentahe. Pero may isang bagay na nagbago. Mas nawalan ng tiwala ang dalawang panig. At yun ang pinakadelikado. Dahil kapag nawala ang tiwala, kahit maliit na insidente pwedeng lumaki agad. Kung tatanungin, ito ba ang point of no return? Hindi pa. Pero isa itong malaking hakbang papunta doon kung hindi maayos ang susunod na galaw. Mas magandang tanong ngayon ay hindi kung tapos na, kundi sino ang unang magpapababa ng tensyon at sino ang magpapalala pa ng sitwasyon.